Paksang aralin. Nakapagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Edukasyon sa pagpapakatao, baitang 6. Kamusta kayo mga mag-aaral mula sa ika-6 na baitang? Binabati ko kayo at ako'y nalulugod sapagkat nandirito kayo ngayon at ninanais may matutunan sa kabila ng pandemyang ating ngayong nararanasan. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa inyong kakayahan upang masuri ng mabuti ang mga bagay na may kinalaman sa inyong sarili at pangyayari. Bago tayo magsimula, ating alamin ang mga layunin ng paksang ating ngayong tatalakayin. Una, natutukoy kung kailan nagiging tama o mali ang desisyon. Pangalawa, nasusuri kung ang desisyon ay nakakabuti para sa lahat. Ikatlo, naiisa-isa ang mga hakbang sa pagbuo ng desisyon. At ang panghuli, naisasagawa ang tamang desisyon ng may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat. Ating pagsisimula, nais kong tingnan ninyo ang mga larawan. Alin sa dalawang larawan ang kaaya-ayang pagmasdan? Bakit? Tama! Ang unang larawan ay nagpapakita ng mga batang may pagkakaisa at pagkakasundo sa bawat isa. Kung kaya't ito ay mas kaaya-ayang pagmasdan kumpara sa larawang nasa bahaging kanan. Sa ating pagpapatuloy, nais kong magbahagi sa inyo ng maikling kwento. Nais ko ring sabayan ninyo ako sa aking pagbabasa. Nang sa ganon, mas madali ninyong maunawaan ang mga katanungang ating tatalakayin pagkatapos ng ating pagbasa. Ang kwentong ito ay may pamagat na Nagbago si Luna. Si Luna ay isang batang nakaaangat sa buhay. Ang kanyang mga magulang ay parehong negosyante. Siya ay nag-aaral sa isang kilalang paaralan sa kanilang lugar. Hilig ni Luna ang mamili sa mga mall. At ang lahat ng naisin niyang bilhing gamit at pagkain ay kanyang nabibili. Ngunit si Luna ay hindi mahilig makisalamuha sa ibang tao, maging sa kanyang mga kapitbahay. Wala din siyang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kapag siya ay lumalabas, wala halos nais makipag-usap sa kanya. Lagi siyang nag-iisa at walang kaibigan. Kapansin-pansin kay Luna na siya ay laging malungkot o kaya'y nakasimangot. Lagi na lamang siyang nagagalit o naiinis sa hindi malamang dahilan. Minsan, tinatanong niya sa kanyang sarili, bakit lagi na lamang akong nag-iisa? Di wala man lang akong kaibigan. Nag-isip ng paraan si Luna kung paano siya magkakaroon ng kaibigan. Naghanap siya ng mga babasahin sa kung paano mapaunlad ang kaisipan at sarili tungo sa pakikisalamuha sa iba. Napagpasihan niyang baguhin ang mga bagay na hindi magandang tingnan sa kanya,
tulad ng kanyang pagiging palasimangot. Sinubukan niya na ding mangumiti at makisalamuha sa mga taong nasa paligid niya. Taimtim siyang nanalangin upang siya ay gabayan ng Panginoon sa napiling desisyon. Nagbago ang pananaw sa buhay ni Luna. Simula noon, lagi na siyang masaya at nakangiti. Nagsimula na ring dumami ang kanyang mga kaibigan. At dyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ating binasa? Mabuti naman. Ngayon naman, ating itong talakayin. Ano ang paksa ng kwento? Magaling! Ang paksa ng kwento ay tungkol sa nangyaring pagbabago ni Luna. Ano ang naging paraan ni Luna upang mabago ang kanyang pananaw sa buhay? Mahusay! Si Luna ay nagkaroon ng masusing pag-iisip sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Tama ba ang naging desisyon ni Luna? Bakit? Tama, dahil ito ay makabubuti hindi lamang sa kanyang sarili, maging higit sa kapakanan ng iba. Ibigay ang bunga ng masusing pagdedesisyon ni Luna ayon sa kwentong binasa. Kay husay, dahil sa kanyang pagbabago, lagi na siyang masaya at dumami pa ang kanyang mga kaibigan. Sa ating paglalahad, nais kong punan ninyo ang mga patlang ng mga salita upang mabuo ang aral na ating tinalakay. Tumatama lamang ang desisyon kung tama. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ito ay napatunayang makabubuti sa nakararami. Para sa ating paglalapat, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Tukuyin kung tama o mali ang naging desisyon batay sa pagsusuri. Malapit na ang pasahan ng inyong proyekto sa Pilipino. Pero, mas pinili mong tapusin panoorin ang paborito mong palabas kasama ang mga kaibigan. Tama o mali? Tumpak! Ang desisyon na yon ay mali. Napadami ang pinabaon sa iyong pagkain ng iyong nanay. Naisipan mo na ipamahagi ang sobrang pagkain sa kaklaseng walang baon. Tama o mali? Tama. Ang desisyon na iyon ay wasto. Nangako ka sa iyong grupo na tutulong sa paglilinis ng silid-aralan. Hindi ka umuwi hanggang hindi natatapos ang paglilinis. Tama o mali? Tama. Ang desisyon na iyon ay wasto. Mahilig ang pamilya ninyong kumain ng prutas, kaya naisip mong itanim ang mga buto nito sa inyong bakuran. Tama o mali? Tama. Ang desisyon ngayon ay wasto. At ang panghuli, nagkasundo kayong magkaibigan na magsaliksik sa aklatan.
Tumanggi ka at naglaro na lamang sa computer shop. Tama o mali? Tumpak! Ang desisyon na yon ay mali. Ngayon naman sa ating pagtataya, gumuhit ng isang happy face kung tama ang isinasaad sa mga pangungusap at sad face naman kung mali. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Handa na kayo? Simulan na natin. Mayroon kayong 1 minuto upang basahin at sagutan ang mga ito. Simulan na! Sagutin na natin. Kaakibat ng pagbuo ng pasya ang responsibilidad na maaaring makaapekto sa nakararami. Dapat isaalang-alang ang kapakanan ng iba sa pagbuo ng pasya. Nararapat na suriing mabuti ang sitwasyon bago bumuo ng pasya. Siguraduhing makalalamang ang iyong sarili bago ka bumuo ng pasya. At ang panghuli, isang mabuting katangian ang paghingi ng gabay sa Panginoon sa tuwing gumagawa ng desisyon sa buhay. Nakuha ba ninyo ng tama ang lahat ng sagot? Magaling! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng isang magaling clap. Ganito yon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Inyong gawaing bahay, magbigay ng isang sitwasyon sa inyong tahanan kung saan tama ang ginawang pagsusuri at naging desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. At dyan nagtatapos ang ating leksyon. Naway maisabuhay ng bawat isa sa inyo ang leksyong ating tinalakay sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Walang lalabas, manatili lamang sa bahay. Keep safe!